The new Isuzu D-Max outstanding reliability is part of Isuzu's truck DNA. The D-Max continues a tradition of toughness that began with the Isuzu's first ever pickup in 1963. An exceptionally high-wide and strong workhorse, today's D-Max underwent the equivalent of over 4 million kilometers of testing during research and development, both on-road and off-road. The D-Max lightweight body belies improvements in occupant protection, noise, and vibration, as well as in overall stability. It is engineered for easy maintenance with rock-solid multiple maintenance-free components. What is the extended service life? The D-Max is a rugged individual built to keep going because life is too short for excuses. Umpisahan natin dito sa kanyang grill mga katropa. Meron siyang bagong design. 3-dimensional striking front grille finish in semi-matte dark gunmetal and black chrome, complemented by bold aerodynamic lines creating an aggressively captivating appearance on the road. Tapos yung kanyang fog light naman mga katropa ay naka-LED na rin. Tapos kung mapapansin nyo, meron dyan sa tagiliran, ayan yung butas para sa aerodynamic. Tapos ayan yung kanyang black chrome na tinatawag, ayun di ba? Ang ganda tingnan, napaka-aggressive talaga tingnan ng grill ng Isuzu. Meron kasi silang 6 holes na parang pangil kasi yan nung unang model nila, parang pangil yung design ng kanyang grill. So ngayon binago nila. Tapos diyan naman meron siyang front camera kasi ito ay 360 degree around view camera, kaya napapaligiran siya ng camera mga katropa. At syempre, yung kanyang headlight naman ay LED, ayan. Tapos meron siyang turn signal light na LED na rin. Tapos dyan sa kanyang side mirror, meron siyang camera kasi nga ito ay 360 degree around view camera. Kaya syempre meron dyan camera sa ibaba ng kanyang side mirror. Tapos ito pa nga pala, bagong design ng kanyang fender, Dati kasi naka-glossy yan, tapos parang straight lang. Ngayon parang may curve na siya. Tapos matte finish na yung kanyang design ng kanyang fender. Tapos yan yung bagong design ng kanyang mags, Meron siyang 6-spoke. Tapos ganun pa rin, naka-drum brake pa rin yung likuran niya. Tapos yung kanyang stepboard naman ay walang binago. Ayan, kung makita nyo yung bagong kulay ng Isuzu D-Max. Dito naman tayo sa baba, ayan naka-lip spring pa rin naman siya, ganun pa rin, pangkargahan. Tapos yan yung bagong design ng kanyang ilaw sa kanyang taillight. Tapos meron din siyang bagong cargo spoiler. Ayan ang ganda ng design, Para siyang Australian yung forma niya or yung Malaysian. Tapos bagong design na rin ng kanyang taillight. Para siyang stripes na 3 piraso na LED dyan mga katropa. Tapos ayan LSE. Tapos syempre hindi mawala yung rear camera. Yun nga lang, napansin ko dito ay hindi pa rin siya naka-tailgate assist. Talagang medyo mabigat pa rin yung pagbukas ng kanyang tailgate kasi nga wala siyang tailgate assist. Yan mga tropa. Bago na rin pala yung design ng kanyang tailgate, Kasi yung dati parang sa first gen na D-Max. Tapos dyan, napansin ko, Miura yung design ng kanyang side door na dyan, panel, Tapos eto, dito tayo sa kanyang cup holders. Siyempre, traditional na cup holder na yan, di mawala. Tapos, ayan, huwag nyong gagawin niyang ashtray kasi hindi pwedeng gawing ashtray yan. Masisira yan o masusunog. Tapos, yung design ng kanyang dashboard, di ba? Ang ganda. Tapos, meron siyang electronic stability control. Ayan. Yan, mahalaga yan, mga tropa. At, syempre, hindi mawala yung 8-way seat adjustment. May baba, may taas, may atras, abante, recline ng upuan. Tapos, meron din dyan sa parting tuhod, sa lap, yan, pwede ding adjust. Tapos, ang ganda ng design ng kanyang leather, di ba? Parang computerized, astig. Tapos, meron nga pala siyang, semi-digital na cluster, bagong design yan, mga tropa. At syempre, ayan yung kanyang steering control. Tapos, napansin ko rin, bago yung design ng kanyang manubela, Yan, Tapos, meron na rin siyang push start. Available lang ito sa LSE na variant, mga katropa. Syempre, hindi mo wala yung,
pagka press mo yung preno, syempre, aandar yan, pero bawal paandarin dito sa loob ng mall. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng kanyang meter cluster. Ayan, oh, ang ganda, di ba? Meron siyang halong analog at digital. Ayan, kung mapapansin nyo mga katropa, yan yung kanyang pinaka monitor, 10.1 na inches, no? Meron siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. Tapos syempre, ayan, makita nyo, meron din siyang mga Bluetooth, radio, at kung ano pa, meron din siyang USB. Ayan, syempre, di ba? At meron nga pala siyang offline navigation. Ayan. Tapos ito, hindi mawala yung dashboard compartment. Ayan. Maganda yan kasi pwede maglagay dyan ng mga cards, ganon, di ba? Tapos, bagong design din yung kanyang, yung forma ng kanyang dashboard sa may stereo. Yan, tapos meron din siyang dalawang diyan, ang glove box, di ba? Taas, baba. Siyempre, sa kabila, may cup holder din yan para sa pasahero. O, di ba? Yan yung pinakagusto ko diyan, mga katropa. Pwede din siyang lagyan ng coins. Tapos ayan, ganda ng design ng kanyang lines diyan, Dito naman tayo sa kanyang rear view mirror. Meron din siyang auto dimming. Kapag nakakasilaw yung nasa likuran nyo, meron siyang automatic dimming, no? Tapos, syempre, hindi mo wala yung sunglass holder. Tapos, meron din siyang map light. Pero, hindi siya LED. Pero, okay lang yan. Pwede naman palitan yan kung gusto nyo. Tapos, dito, ayan, meron siyang vanity light. Ay, meron siyang vanity mirror. Pero, hindi ko alam kung may vanity light kasi nakabalot pa siya. Tapos, dyan din sa pasahero, meron din siyang vanity mirror. Tapos, ikutin natin, diyan ulit tayo sa kanyang panel gauge. Ang ganda talaga, Oops, ayan, di ba? Ayan, astig. Ha? Nagpapasalamat nga pala ako dito sa, Isuzu Iloilo, sa pag-review ng D-Max dito sa loob ng SM. Tapos mga tropa, yan yung kanyang menu sa steering. Tapos, meron din siyang adaptive cruise control. Yan yung kagandahan yan. Pick up, naka-adaptive cruise control. Meaning, kung ano yung speed ng nasa harapan mo, ganun din yung speed mo. Tapos, kung hihinto yung nasa harapan, hihinto din yung sasakyan kahit hindi mo apakan yung preno. Tapos, meron diyang tawag yan? Airbag. Astig, no? Merong side curtain na airbag. Astig, di ba? Yan yung kagandahan yan, mga tropa. Napaka-safe na safe ng sasakyan ito. Pasadong-pasado ito sa crash test sa NCAP. Yan. Tingnan rin natin yung pinaka-stereo niya. Bagong design to ng kanyang stereo. Marami siyang binago kasi yung una, wala siyang 360, ganun. Ngayon, meron na siyang 360 camera. Di ba? Dito naman tayo sa kanyang aircon controls, Meron siyang parang piano touch kung tawagin yan, para kang nagpa-piano kapag pinindot mo. Tapos ito, bagong-bago, meron na siyang wireless charging. Ayan, kung merong kapabilidad na mag-charge ng wireless yung cellphone nyo, patong nyo lang dyan at magcha-charge na siya. Tapos meron nga pala siyang bagong deflect. Tapos meron siyang rough terrain mode, kaya hindi ka na mababalahaw nito pag nag-off-road ka, di ba? Kahit sa hardcore na off-road, kayang-kaya na ng D-Max yan. Kayang-kaya na makipagsabayan sa ibang model, Kasi yung unang model, wala siyang deflect. Kaya eto, good news tayo sa mga D-Max lovers at mahilig mag-off-road. Meron na siyang deflect, mga katropa. Mahalaga yan. Kasi talagang magagamit mo yan kapag nag-hardcore na off-road ka. Kung mapapansin nyo, ayan yung kanyang monitor, Ayan yung kanyang reverse, di ba? Nalilibang ako dito sa kanyang stereo kasi meron siyang around view camera, may reverse. Nakita mo na rin yung taas, yung likod, yung harap, yung tagiliran. Ayan, di ba? Meron na siyang auxiliary line dyan sa reverse niya, mga katropa. Tapos, ayan, ibabalik natin sa park. Di ba? Pag binalik mo sa park, nandiyan pa rin yung pinaka-camera niya, pero pwede mo siyang ilipat. Tapos, ayan naman mga tropa, nandiyan yung kanyang dalawang cup holder sa harap
sa gitna. Tapos meron siyang glove box. Yung kanyang handbrake ay mechanical brake pa rin siya mga katropa. Ayan, meron siyang 1 liter na side door cup holder, no? Tapos syempre hindi mo wala yung leather seat dahil itong D-Max na to ay top of the line. Ayan, naka Miura design. For LSE only yan mga katropa ha. Yung Miura design. Yan yung bagong door trims ng Isuzu D-Max. Syempre malambot yan, no? Di ba? O yun, no? Di ba? Ayan. Dito naman tayo sa kanyang likuran. Meron siyang handle grab dyan sa kanyang gitna ng pillar. Tapos sa kisame, merong live surround sound. Ang ganda ng tunog nito mga katropa. Parang nasa live talaga yung surround na napapakinggan mo kasi meron siyang roof, meron siyang ceiling mounted na mga stereo. Tapos meron siyang hook. Yan o, meron siyang sabitan ng hanger. Yan, tapos dyan sa kanyang center console, meron din siyang charger dyan. Ayan, tapos meron diyang lagayan ng coins. Tapos meron din siyang rear na aircon vents. Siyempre, hindi na maiinitan yung mga pasahero sa likod kasi meron na siyang aircon sa likuran, no? Silipin naman natin yung kanyang armrest kung may cup holder. Ayan. Oops. Meron. O diba, astig mga tropa, habang bumabiyahe yung pasahero, pwedeng mga magkape dyan or mag-juice or mag soft drinks, no? Yan, walang problema sa mga lagayan ng mga soft drinks dyan. Hindi pa kalat-kalat yung mga inumin nyo kasi naka center armrest, meron siyang cup holders. Kung mapapansin nyo, ayan yung pinakabagong design ng kanyang interior, no? Yung kanyang dashboard. Ang ganda. Silipin naman natin yung ilalim ng upuan. Ayan, no? Mayroon siyang space dyan. Lagay ng kung ano, tools, gano'n. Kung anong pwede nyo ilagay, pwede dyan. At ang ganda nito, separate yung likuran na upuan na pwede mong iangat yung isa, tapos nakababa yung isa. Kasi sa ibang pickup, bench type, pag inangat mo yung upuan, buo. Hindi siya putol. Hindi kagaya nitong sa D-Max, pwede siyang iangat yung isa, pwede naman iangat yung isa pag may ilalagay ka. Yan yung kanyang hazard light mga katropa, nasa taas ng kanyang dashboard.